Ngayon ko lang napagtanto na matagal-tagal na pala simula noong hindi na tumatawag ang asawa nito sa kanya para mangumusta. Siguro dahil sa trabaho? Sundalo pa naman ito, kwento ni Salvi. Guys, look please! Napansin ko ang pagtaas ng kamay nito na may hawak na cellphone niya. Nakaharap sa amin ng screen kaya kitang-kita kong mukha ng asawa niya. Say hi! Request ng hubby ko. I heard her say that. Nag-angat ng paningin si Liam nang kulbitin siya ni Salvi. We both smiled at the camera. Hi! We said in chorus. Ipinakita rin ni Salvi ang iilang mga kasamahan namin sa studio. Tumayo pa talaga ito para lang ipakita sa kanyang asawa ang mga ito. Nakakatawa. Ang sweet kasi nila. They look so cute kahit na ilang taon na silang nagsasama bilang mag-asawa. Mahigit 10 minuto lang lumipas ay nagpaalam na si Salvi rito at tinapos ng kanilang tawagan dahil malapit na kaming magsimula. Saktong 8:00 nang marinig ko ang entrada ng programa. I cleared my throat and reached for my papers. I started talking when the producer gave me signals. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Biyernes 8:02. Kayo ay nanonood ng AJD Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Althea Mangubat. After that, I immediately turned the page without breaking my gaze at the camera. Liam Gonzalez, Liam said. At ako si Salvi Manalastas. Ito ang AJD Balita sa ulo ng mga balita. Salvi continued. We stayed there for a short debriefing after the program. Kaunti lang naman ang nagawang mali. Kanina kasi biglang nawala sa linya si Teddy na nandoon sa lugar mismo na naganap ang aksidente upang iulat ang pangyayari roon. Pagkatapos ay umalis na ako roon at nagtungo pabalik ng opisina. Nagtungo ako sa kubiko ko at umupo roon. At last makakapagpahinga na rin ako. Nakapangalumbaba lang ako sa lamesa ko habang nakapikit ang aking mga mata. Ang hirap talagang mag-morning shift. Ayaw ko naman ng night shift at baka maabutan pa ako ng hating gabi rito sa gusali. Iniwan ko kasi ang kotse sa bahay at minsan ko lang ito nadadala, katulad ngayon. Althea! I heard Sheena's voice. I just moaned in response. Inaantok na ako. Mukha nga mapapakapi na naman ako nito nang wala sa oras. I badly want a coffee. Kailangan kong magising at may gagawin pa ako. Hindi ko narinig ang pagsasalita ni Sheena. I let second pass before automatically stood up from my seat, na para bang isa akong robot. I even heard Sheena's flinching behind my back. I didn't mind her and just started walking towards the coffee maker with the coffee mug on my hands, leaving Sheena standing inside my cubicle. Matapos kong salinan ng kape ang baso ko ay bumalik na kaagad ako sa lamesa ko. My goodness, Althea, anong nangyayari sa'yo? Rinig kong bulyaw ni Sheena. Saglit akong sumimsim ng kape bago ito tiningnan. Bakit? Inosenteng tanong ko. Sumandal ako sa mesang nasa likuran ko kaharap si Sheena, na ngayon gulat na nakatingin sa akin habang hawak ang kanyang dibdib. Okay ka lang ba? She asked. Kumunot naman ang noo ko sa narinig. What? Why? I asked in confusion. You're weird today, Althea. There's only 2 of us here, mind you. Pinaningkitan ako nito ng mga mata bago nagpatuloy sa pagsasalita. Tatakbo na ba ako? She asked. Mas lalo lamang kumunot ang noo ko. Nakipagtagisan ako dito ng titig at maya-maya'y humigop ng kape. Bakit? May multo pa rito? I asked. Wala, she answered. I just shrugged and moved to turn my back on her. See? Then there's no need for you to run. I chuckled. But you, being weird today is making me want to run, she said. Me? Weird? I giggled. Bakit? Her reaction is truly funny. Pero mukhang natauhan ito nang makita akong tumawa. Nagtagal ng ilang segundong titig nito sa akin, bago tuluyang kumurap at umiling. Tumalikod na kaagad ito sa akin at nagsimula ng manglakad pabalik sa kubikulo nito. Akala ko nasanibang ka ng masamang espiritu eh. Anyways, thanks to your love. Saad nito, natatawang umikot ako paharap rito. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Shin? I laughed. Inilagay ko muna ang baso ko sa mesa at natatawang nagtungo sa huling bahagi ng kubikulo ko. I seriously got goosebumps, Althea. Maitatanong sana ako sa'yo but then you're suddenly acting like a person who got possessed. Now tell me, sinong taong hindi matatakot sa ginawa mo? 2 pa lang naman tayo rito.
Bulyaw nito habang nakapikit na para bang gusto nitong pigilan ang nararamdaman. Oh shoot, natakot ko ba siya? Natawa na lamang ako sa sarili na maglaro ulit sa aking isipan ng pagsigaw nito. Natakot ko nga siya. Look, I'm sorry. I was just having a little argument with my mind, Shin. Nagulat ata kita. I apologize. Hindi lang nagulat, natakot kaya ako. She replied. Pinakitaan ko na lang ito ng isang malapad na ngiti at nang mahimasmasan ng kanyang nararamdaman. Matakutin kasi ito. Minsan niya nang ikwento sa amin ng karanasan niya noong bata pa siya. Sorry, hindi na mauulit, Shin. I showed her a peace sign. Umiling na lamang itong natawa sa inasta ko. Maya-maya pa'y nagpatuloy na ito sa paglalakad patungo sa kanyang kubikulo. Uupo na sana ako nang maalala kong sinabi nito kanina. Hey, Shin! I called her. Yes? Ano nga palang itatanong mo sana sa akin kanina? I asked. Never mind. I already forgot. Ikaw kasi. Sheena answered. Bahagya akong natawa at bumalik na lamang sa upuan ko. I turned my computer on before getting my coffee and rested my body on the backrest while waiting for my computer. My work is seriously stressful. I'd rather choose to stay as reporter than being an anchor. Kung hindi lang sana mas mataas ang sweldo sa posisyong ito, di sana mas pinili kong umupo na lamang rito buong maghapon. Manaliksik at gumawa ng mga balita. Lalabas kapag kinakailangan at kung kailan sasabihin. Ngayon kasi hindi lang basta paggawa ng balita ang ginagawa ko. I may be asked to stay in the studio to deliver the news to the public, but it doesn't mean my job is that easy. The salary is quite bigger than being a reporter alone. Habang nakatutok ang atensyon ko sa computer sa harapan ko, narinig kong pagbubukas-sara ng pinto na umagaw ng atensyon namin ng kasama ko. Bahagya kong itinaas ang ulo ko upang silipin ang pumasok. Iniluwa roon ng mga kasamahan kong sina Teddy at si Sharon na pawisan. Halata namang sobrang init sa labas, no? Rinig kong wika ni Sheena. Nakarating ang dalawa sa kani-kanilang mga kubikulo. Hinubad ni Sharon ang suot nitong coat habang abala sa pagpupunas ng kanyang tumutulong pawis. Kaloka, sobrang init nga. Sabayan mo pa ng nagtutulak ang mga tao. Sang-ayon ni Sharon. Kasama kong dalawa kanina. Sa pagkakaalala ko, inulat ni Sharon ang protestang nagaganap kanina. Si Teddy naman ay medyo malayo ang pinuntahan kaya kanina ay bigla lamang itong nawala sa linya. At hindi nito natapos ang pag-uulat. Magbihis muna kayo, baka matuyuan pa kayo niyan. Suhestyon ko. Palpak na naman ako, kainis. Sabay kaming napalingon kay Teddy. Hindi ka naman pumalpak. Wala kang kasalanan, saka hindi mo yung kailangan problemahin, Ted. Saad ko na lamang dito. Alam ko ang ibig nitong sabihin. Pero hindi naman talaga palpak ang ginawa nito. Dahil kahit papaano ay marami siyang naipahayag na impormasyon bago tuluyang naputol ang linya. Medyo alanganin din kasi roon sa lugar na yun. At kinakailangan naming madaliin. Mabuti na lang talaga at hindi ganoon kalaking sugat ni James. Pagpapaliwanag ni Teddy na ikinaalerto ng buong katawan ko. Si James? Anong nangyari kay James? I immediately asked. Aksidente niyang natapakan yung mga nakatakip na trapal sa lupa. Hindi namin alam na nandun pala mismo gumuho ang lupa nung lindol. Di niya naman napansin kasi abala siya sa pagkuha ng litrato sa nasirang gusali. Pagkukwento nito, nanlaki mga mata ko't wala sa sariling napasapo sa bibig ko. Nasaan siya ngayon? I exclaimed. Nasa ospital katabi ng building na to. Dinala siya roon ng mga tinawagan naming rescue team. Sagot naman nito, tumayo kaagad ako galing sa inuupuan ko at kinuha ang jacket na nakasabit sa sandalan ng upuan ko. Alis muna ako. Paalam ko sa mga kasamahan ko roon. Lakad-takbo ang ginawa ko hanggang sa tuluyan na akong makalabas ng gusali. Kinuha ko agad ang kotse ko upang gamitin patungo sa ospital na sinasabi ni Teddy. Nadala siya sa ospital. Ibig sabihin hindi lang ito basta nasugatan. Naku naman, malapit lang naman talaga ang ospital kaya 3 minuto lang akong nagbiyahe at nakarating na ako roon. Dumiretso ako sa isang emergency room matapos kong tanungin ng isang nurse. Nakapasok ako sa silid. May narinig pa akong daing ng isang lalaki galing sa isang sulok ng silid. Hindi ko naman ito makita dahil natakpan ito ng kortinang nakasabit. Althea? Otomatikong kumilos ang ulo ko at sinundan ang pinanggalingan ng boses na yon. Si James. I hurriedly ran towards him sitting on a bed. Anong nangyari? Tarantang saad ko rito. Bumaba ang tingin ko sa paa nito. Nakabenda na ang kanyang kanang paa at halatang may bali ito. I waited for his answer.
Pero imbis na sagutin ako nito ay narinig ko lamang itong natawa. Bakit ka nandito? How did you know? He chuckled. Sinimangutan ko lang ito at mahinang hinampas ang braso nito dahilan upang mapadaing siya. Sinabi ni Teddy. Sagot ko na lang. Ang daldal talaga ng kumag na yun. He giggled. Masakit pa ba yung paa mo? Sabi ni Teddy, sugat lang daw eh. Ano to? I blurted while pointing to his right foot that is covered with bandages. Ewan ko ba sa lalaking yun? He chuckled as if nothing happened. Bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Hindi ko naman alam na may hukay pala doon. Tinakpan naman kasi nila. Tumawa ulit nito. Hindi na lamang ako nagsalita pa at kumuha na lamang ako ng stool sa tabi ko upang hintayin ng nurse upang ayusin ang benda sa paa nito. Maya-maya pa'y dumating na rin sa wakas ang nurse. Nakaupo lang ako sa gilid nito habang nililinisan ang sugatan nitong paa at pinalitan niyo ng panibagong benda. Inabisuhan pa kami nitong manatili muna roon. Ngunit nagpumilit pa si James na umuwi. Wala naman itong magawa kundi payagan ito. Hindi rin naman kasi ganun kalala ang natamo nito. Isang paa lang ang napilay at maliit na galos sa bandang siko nito na paniguradong ginamit niyang pantukod noong natumba siya. Na malagi kami roon ng mahigit 2 oras bago tuluyang makaalis. Nanghiram kami ng saklay upang gamitin ni James at nang hindi ito mahirapang maglakad patungo sa kotse ko. Iniwan kasi nito ang dala niyang kotse doon sa parking lot. Hindi naman siya pwede magmaneho dahil may bali ang kanang paa nito. You sure aalis ka na? What about your work? He worriedly asked. 8-hour shift ko. Morning shift. It's already 2 so obviously uwian ko na. I plainly answered. Yeah. Nga pala, alam na ba to ng kasamahan mo? Hindi ka naman pa pwedeng mag-duty ng may saklay na dala. Saad ko habang abala sa pagmamaneho pabalik ng gusali upang kunin ang mga gamit ko. Babalik ka, di ba? Sasama ako, kakausapin ko sila. He said. Napatango na lamang ako at nagpatuloy sa pagmamaneho. Bumalik kaming pareho sa gusali. Mabilis akong nagtungo sa opisina upang kunin ang mga gamit ko. Nagpaalam na rin ako sa mga kasamahan ko roon. Nagmamadali akong lumabas upang samahan si James. Pagkatapos namin doon ay lumabas na kami at sumakay na sa kotse ko. Anong sabi? Tanong ko matapos kong paandarin ang makina ng kotse. Nasa tabi ko ito at abala sa kanyang hawak na cellphone. I'm excused. Sagot naman ito. Ilang araw? 2 weeks, he answered. I retroflex click. Ang tagal naman yan? I commented. I heard him giggled. Oo nga, pero kailangan eh. Masyado kasi akong tanga kanina. Saad pa nito. Hindi ikaw ang tanga, yung tao naglagay doon ng takip. Siya yung tanga. I corrected. Tumawa lang ito sa gilid ko. Nabasag tuloy yung lens ko. Hala, kailan mo ipapaayos yan? Masira na lahat, wag lang ang camera niya. Yun pa naman ang pinakamahal na gamit ni James. He took good care of it. Tapos masisira lang ng ganun kadali. I will just call my uncle. Matutulungan niya ako rito. He answered. Tumango na lang ako rito at nagpatuloy ulit sa pagmamaneho. Ihahatid ko muna siya sa bahay nito bago ako dumiretso sa kondong tinutuluyan ko. I asked him about his car. But he just told me that he will just contact a member of his team to take care of his car while he's excused. Althea, wag muna tayong umuwi. All of a sudden, he said. Tumaas ang parehong kilay ko sa sinabi nito. Bakit? May pupuntahan tayo. Sagot naman nito. Saan? Basta magmaneho ka lang ituturo ko ang daan. He answered. Magdidilim na, James. 3:00 pa nga eh. Sige na. I'm sure you would love the place. Tsaka ito lang kaya ang oras na nagkasundong mga sked natin. Pamimilit nito. Fine, I surrender. May point naman siya. Minsan lang nagsasabay ang bakante namin. Minsan kasi pinapatawag siya upang pumunta sa location na kailangan niyang kuhanan. Samantalang ako naman ay nasa studio at newsroom lang buong oras ng trabaho. Minsan lang lumalabas kapag kinakailangan na talaga. Katulad nga ng sinabi niya, itinuro niyang daan sa akin papunta sa sinasabi niyang lugar na magugustuhan ko raw. San ba tayo? I asked when he finally told me to stop the car. Galing sa katabi nitong bintana bumaling ito sa akin at gumuhit ang malaking ngisi sa kanyang mga labi. Secret para masaya, he playfully said. I scoffed and just rolled my eyes. Binuksan ko ang pintuan ng kotse at lumabas upang mas makita ang tanawin. Napapikit ako nang biglang sumalubong sa akin ang malakas at preskong hangin.
Hindi naman masyadong nagalaw ng hangin ng buhok ko dahil sa hairspray na ginamit ko. Wow! I unconsciously said. Ang tahimik ng lugar at tanging tubig lang na umaagos at nagsasayawang mga puno ang naririnig ko. Sinarado kong pintuan ng kotse at nagmamadaling naglakad. Hindi ganun kalaki ang lugar pero ang ganda. Nagtungo ako malapit sa rumaragasang tubig at dahan-dahang umupo sa Bermuda grass. I told you. I heard James' voice. Nang tingnan ko ito'y paika-ika itong naglalakad patungo sa pwesto ko. Habang gamit ng saklay. Tatayo sana ako para tulungan ito ngunit pinigilan niya ako. Umupo ito sa tabi ko. Aray! I blurted when he suddenly pinched my cheeks. Sa lubong ang kilay kong tiningnan ko ito ngunit natawa lang siya. Mukha kasing hindi ka pa rin nagising. He said and chortled. Sinamangutan ko lang ito at nag-iwas ng tingin. Napalitan din kaagad ng ngiti ang nakabusangot kong mukha nang umihip na ulit ang malakas na hangin. Ang ganda rito. Saad ko. Indeed. He just said. Paano mo nalaman tong lugar na to? My siblings love to go here. When we're still young. Si Lolong nagdala sa amin dito. He answered. I never knew this kind of place exists here. Laking probinsya ka eh. Malamang. He replied. Oo nga naman. Hindi ako lumaki rito at kahit kailan na hindi ako nag-abalang mamasyal sa ganitong klaseng lugar. Wala rin naman akong oras dahil abala ko sa trabaho. Tahimik lang akong nakamasid sa paligid. Maya-maya naramdaman kong pagkilos ni James. Tiningnan ko ito at nakita kong hinugot nito ang kanyang cellphone sa bulsa niya. Kumuha ito ng mga litrato sa magandang tanawin. Sayang at nasira ang camera ko. Kukunan sana kita ng picture. Bagay pa naman yung suot mo. He stated. Ayoko nga. Mabuti rin siguro at nabasag yung lens ng camera mo. I giggled. What's the use of cellphone? He said and showed me his phone. Inirapan ko lang ito. Wag ka nga, James. Ayoko. Reklamo ko. Sige na, isang shot lang. Picturean mo na lang kaya yung mga bundok. Palubog na rin ang araw kaya mas maganda yon. I suggested. I already took a picture of it. Iba pa rin kasi kapag may model. Ayaw mo nun? May pang-post ka ulit sa Insta mo? Pamimilit nito. Ikaw, namimihasa ka na. Ayoko nga sabi, hindi ako marunong mag-post. Natatawang tanggi ko. He always does that. Nagiging hilig na niya ang pagkuha ng litrato sa akin kahit saan kami magpunta. Hindi ko naman feel ang mga ginagawang post ko. Asus, then what's with 1,000 likes on Insta? You can be a model, Althea. He smiled. Tinitigan ko lang ito habang pinaningkit ang aking mga mata. Model? What a joke. About the likes and followers? Nakikita nila ako sa telebisyon araw-araw kaya ganoon. Hindi ibig sabihin maganda ako sa mga litrato ko. Pyong! He immediately lifted his phone and took some pictures of me. Uy! Protesta ko. Hindi naman kaagad ako nakakilos dahil sa gulat. Sinubukan kong bawiin sa kamay nitong hawak niyang cellphone pero tumawa lang ito habang iniiwasan ng kamay ko. Maya-maya pa hinawakan itong parehong pulsuhan ko gamit ang kanyang kanang kamay. You look good. See? He showed me the picture. Nakasimangot pa yan ah. You're in the right photographer, Althea. He chuckled. Hindi naman talaga masyadong pangit yung mukha ko ron. Sigurado ay dahil sa ginamit na filter at tamang anggulo ng pagkuha nito. Sakto namang nasa kanang bahagi kong sinag ng papalubog na araw. He was about to talk but then I preceded him. Don't ask me to post this, I warned him. Nababasa ko na ang iniisip nito kaya inunahan ko na lang siya. You really know me, Althea. Umiiling nitong wika. I raised my eyebrows on him. Tara na, ihahatid pa kita. Saad ko na lang. Let's eat first. May restaurant na malapit dito. My treat. What? Pinagbigyan na kitang pumunta rito and now you're inviting me again? Hindi makapaniwala na saad ko. I saw his lips formed into pout. Nagustuhan mo naman dito, di ba? Kaya sige na, libre kita. He convinced me. Kinamot ko na lamang ang noo ko sa kakulitan nito. Kahit tanggihan ko ito, hindi naman niya ako titigilan. Kaya naman magsasayang lang ako ng laway. Tumayo ako galing sa pagkakaupo at iniwan siya dong nakaupo. Let's go. Hurry, I said. Galing sa likuran ko, narinig ko itong tumawa na para bang nagwagi siya. Napangisi naman ako nang makaisip ako ng kalokohan. Kapag hindi ka nakarating dito within 10 seconds, hindi na tayo dadaan sa sinasabi mong restaurant. Pananakot ko. Narinig ko naman itong napamura sa likuran ko kaya natatawa akong pumasok sa kotse ko.
Tumatawa lang ako rito sa loob habang pinapanood itong paika-ikang tumayo at naglakad patungo sa kotse. Fudge! Ah! Ay, salamat. Saad nito nagsawakas ay maiupo na niya ang kanyang sarili sa upuang katabi ko.